Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Isagani Abelia, shout out kay Eric James. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2626 hanggang 2630. Kinabukasan, patungo sa gabi. Sa wakas ay dinala ni Yang Kanghua si Jiang Yingying pabalik sa bundok ng Fengwang. Sa ngayon, halos maubos na ni Yang Kanghua ang lahat ng kanyang lakas, maputlang mukha, pawis sa buong katawan, at bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan. Obvious naman na naabot na niya ang limitasyon. Master Han, ibinalik ko na ang kapatid mo. Iyan asol at puti tapusin ang pangungusap na ito, direkta paralisado sa lupa, isang maliit na bit ng kapangyarihan upang ilipat. Hihingi na sana ng awa si Yi Qingshan nang bigla niyang naramdaman ang napakalaking enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan, kaya nagiba ang kanyang hitsura. Bago pa siya makapagsalita, sumambulat ang buong katawan ni Yi Qingshan at walang bangkay. Paanong magwawakas ang isang henerasyon ng malalakas na guro? Napabuntong hininga si Fei Lengsheng sa eksenang ito. Hindi niya inaasahan na ang Aaron ay magiging mapagpasyahan, na hindi nag-iiwan ng puwang. Kung alam ni Zia Guazo na namatay si Yi Qingshan sa mga kamay ni Aaron, hinding-hindi niya pababayaan si Aaron. Kasabay nito, ang insidenteng ito ay isa ring payo kay Fei Lingsheng. Si Yi Qingshan, na isa ring malakas na guro, ay namatay sa ganitong paraan. Ipinapakita nito na gusto niyang labanan ang Aaron, na parehong katapusan. Pumunta si Aaron kay Yan Qinghua, kumuha ng isang banal na kastanyes, ipinakain ito sa bibig ni Yan Qinghua at sinabing, magpahinga ka ng mabuti. Mula ngayon, kaibigan ko si Misty Sect ng Aaron. Kung gusto mo akong tulungan sa anumang bagay, hinding-hindi ako uurong. Han Zhangzhou, ano ito? Malabong tanong ni Yan Qinghua. Naramdaman lang niya ang kinakain niya, pero hindi niya matikman kung ano iyon. Banal na kastanyes, sabi ng Aaron Light. Banal na kastanyes. Nang marinig ni Yan Qinghua ang dalawang salitang ito, bigla siyang nagising at hindi makapaniwalang tumingin kay Aaron. Ang Aaron ay nagbigay ng napakagandang bagay sa kanya ng napakadali. Dapat mong malaman na ang mundong ito ng isang banal na kastanyes ay maaaring maging sanhi ng hindi mabilang na malalakas na tao upang magnakaw. Kunin ang Shengli Auction sa Fengshan City bilang isang halimbawa. Ikinagulat ng pangyayaring ito ang mga pamilya sa buong korte ng imperial. Hindi mabilang na mga tao ang dumagsa sa auction para sa Shengli. Ngunit ngayon, ang Aaron ay nagbigay sa kanya ng napakagandang bagay. Lord Han, hindi ako magkakaroon ng ganoong kalaking regalo, sabi ni Yan Qinghua. Aaron liwanag ng isang ngiti, sinabi, kumain ka, maaari mo pa bang dumura sa akin, magpahinga ng mabuti. Dahil doon, pinatong ni Aaron si Jiang Yingying sa kanyang balikat at naglakad patungo sa kanyang silid. Nang makita ni Fei Lengsheng ang eksenang ito sa malayo, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Upang makuha si Shengli, gumawa siya ng matinding pagsusumikap, ngunit ang Yang Kanghua ay isang mahirap na trabaho, at ito ay nagkakahalaga ng napakalaking regalo. Bukod pa rito, hindi itinuturing ng Aaron ang banal na kastanyes bilang isang kayamanan. Napakadali niyang ibigay. Wala ba talaga siyang pakialam? Kahit na naabot na niya talaga ang banal na kaharian, hindi siya tinulungan ni Shengli na mapabuti ang kanyang kaharian, ngunit imposible para sa isang normal na tao na basta-basta mamigay ng gayong mahahalagang bagay. Hindi alam ni Fei Lingsheng ang Aaron.
Para sa Aaron, gaano man kahalaga ang mga bagay, walang halaga ang mga ito sa kanyang paningin. Talagang makakatulong si Shengli sa mga tao na mapabuti ang kanilang kaharian. Ito ay talagang isang bihirang bagay sa buong mundo ng Xuanyuan, ngunit ano? Kapag hindi na kailangan ang Aaron, kahit ano ay maituturing niyang basura. Bumalik sa silid, maingat na iniimbestigahan ni Aaron ang pisikal na kondisyon ni Jiang Yingying. Si Jiang Yingying ay nasa coma dahil ang isang enerhiya na pagmamayari ni Yi Qingshan ay nagtakpan sa kanyang isipan, at ang kapangyarihang ito ay magiging mas magagalitin sa paglipas ng panahon. Tuldok, kapag ang enerhiyang ito ay gumagalaw ng husto sa katawan ni Jiang Yingying, ganap na masisira ang function ng katawan ni Jiang Yingying. Ang masamang tao na ito ay hindi makatarungang patay. Si Aaron ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at sinabi na ang pagpatay kay Yi Qingshan ay isang maagang plano. Ngunit ngayon ay iniisip ni Aaron na masyadong masaya ang pagkamatay ni Yi Qingshan. Naglakas loob siyang tretuhin si Jiang Yingying ng ganito. Alam niyang susubukan niya ang ganitong sakit. Para sa Aaron hindi mahirap tulungan si Jiang Yingying na alisin ang enerhiya ni Yi Qingshan. Kahit na ang Aaron ay kayang lunukan ng direkta ang enerhiya ni Yi Qingshan. Upang hindi masaktan ang katawan ni Jiang Yingying, ang Aaron ay napakaingat sa paggawa nito, dahil sa takot sa anumang aksidente. Sa kabutihang palad, ang huling resulta ay nasa kontrol ng Aaron, nilamon ang enerhiya ni Yi Qingshan, at hindi hinayaang masaktan si Jiang Yingying. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Jiang Yingying. Nang imulat niya ang kanyang mga mata upang makita ang unang tao ay si Aaron, bahagyang tataas ang sulok ng kanyang bibig, na nagpapakita ng isang ngiti. Muntik ka nang mamatay, at nasa mood kang tumawa. Aaron speechless sinabi. Para sa Jiang Yingying nag-iisa Yi Qingshan bagay, Aaron ang ilang galit, dahil Jiang Yingying dapat din malaman na siya ay hindi Yi Qingshan ang kalaban, bakit siya dapat maging matapang? Kuya Aaron, kasama mo, alam kong hindi ako mamamatay, sabi ni Jiang Yingying. Si Yi Qingshan ay isang malakas na tao sa matinding dibisyon. Hindi mo ba alam na hindi kanya kalaban? Nagreklamo si Aaron. Brother Aaron, ang pamilya natin ay pawang mga anak ng mahihirap na pamilya, at hindi na sila practitioner ngayon. Natatakot akong masaktan sila ni Yi Qingshan, kaya kailangan ko siyang pangunahan sa ibang lugar. Ipinaliwanag ni Jiang Yingying na hindi niya sinusubukang maging matapang, at hindi na kailangang maging matapang. Angry pangunahing dahilan ay ayaw ni Jiang Yingying na maapektuhan ng fish pond ang ibang tao ng 3,000 kaso. Mahirap para kay Jiang Yingying na tanggapin na patay na ang 2 bantay ng gate ng bundok. Ayaw niyang makitang muli ang ibang tao na inaatake ni Yi Qingshan, hindi ka ba natatakot na papatayin ka ni Yi Qingshan? Sabi ni Aaron. Umiling si Jiang Yingying, at nagsabi, sinamantala kanya na umalis, para lang makahanap ng gulo, ipinapakita nito na hindi siya nang ahas na makipagkompetensya sa iyo, at tinawag niya ako, alam kong gusto niya, gamitin mo ako para takutin ka, kaya alam ko, hindi ako mamamatay. Nang marinig ang mga salitang ito, walang magawa si Aaron. Mabuti na lang at nakuha niya ang buto ng paa sa lihim na silid ng pamilya Ziman. Kung hindi madaling makitungo kay Yi Qingshan, at mas mahirap iligtas si Jiang Yingying gayunpaman, ang tiwala ni Jiang Yingying sa kanya ay hindi mapapantayan, at dahil dito kailangan ng Aaron ang kaligtasan ni Jiang Yingying ngayong dinala niya siya sa mundo ng Xuanyuan. Aaron, ibalik mo siya sa lupa ng ligtas. Siya nga pala, paano si Yi Qingshan? Nagtatakang tanong ni Jiang Yingying, kung papatayin mo sila, papatayin mo ang lahat ng matatanda. Mula ngayon, 3,000 Zhang at Huang Longhol ang magkaaway. Kahit na magkaroon ng aksidente tulad ni Linlong, tinatayang hindi mapipigilan ang intensyon ng emperador na patayin ako. Sinabi ni Aaron na nang dumating ang mga bagay sa yugtong ito, hindi ito inaasahan ni Aaron, ngunit hindi siya natakot dito. Nang dumating ang mga sundalo upang harangan ito, handa na ang Aaron. Huang Longhol. Si Emperor Zun ay binibigyang pansin ang balita ng 3,000 kaso, ngunit ang pinakabagong balita ay hindi na ibalik, na ikinababahala ni Emperador Zun. Hindi ba ang ibig mong sabihin ay malapit na ang pinakabagong balita? Ano bang problema? Bakit nawala ang buong araw at hindi ko alam kung anong nangyari? Tinanong ni Emperor Zun ang puso. Ang 3,000 linya ng talukap ng mata ay pinag-ugnay ng kanilang mga puso. Ang gayong maliit na bagay, ang emperador ay hindi makialam ng personal, ngunit ang kanyang pag-uusisa ay naging dahilan upang hindi siya makapaghintay.
Ang aking mga pinagkakatiwalaan ay nakakaramdam din ng kakaiba na ang balita ng 3,000. Na kaso ng ganoong kalaking bagay ay dapat na unti-unting naililipat maging walang balita, kaya kailangan niyang isipin na ang talukap ng mata ay nadala sa isang malamang na aksidente. Ngunit ang Aaron ay talagang naglakas loob na gawin ito. Kahit na alam niya na ang mga matatanda ay ang talukap ng mata ng imperial na bulwagan ng dragon, kaya niya tanggapin lamang ito, na nangangahulugan na ang 3,000 ay natatakot pa rin sa palasyo ng imperial na dragon, ang ibig mong sabihin ay pinatay sila ni Emperor Zun. Ang Aaron ay hindi dapat magkaroon ng ganoong katapangan. Sabi ng Katie wala. Tumanggo si Emperor Zun. Kung ito ay pagkakulong, makatarungang sabihin na ang Aaron ay hindi dapat maging matapang. Alam niyang ang mga matatanda ay kanyang mga tao, at kailangan niyang patayin ang mga ito. Hindi ba, Emperor Zun, ang kanyang apprentice ay nasa bulwagan ng Huanglong. Siguradong babalik siya. Huwag kang mag-alala. Kahit na hindi nila alam kung ano ang nangyari sa 3,000 zang, hanggat ang Aaron ay babalik sa bulwagan ng Huanglong, malalaman nila ang tungkol dito maya-maya. Tumanggo si Emperor Zun. Buti na lang at nahawakan niya ang kanyang kamay. Hindi siya natakot na hindi babalik si Aaron sa bahay ni Huanglong Furlingson. Bilang karagdagan kay Huang Xiaoyong na nakulong dito, si Zontai Liuyo ay nasa ilalim ng pavilion ngayon, na may kaunting walang magawang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil alam nilang nakulong sila dito, ayaw nilang tumakas, dahil ito ang bulwagan ng Huanglong, mahirap lumipad kahit na sila ay tinatamaan ng emperador. Ngunit para kay Huang Xiaoyong, hindi lahat-lahat, ito ay isang napakabihirang pagkakataon na makasama ang isang napakarilag na kagandahan tulad ni Zontai Liuyo araw at gabi. Bagamat totoo na si Huang Xiaoyong ay may gusto kay Jiang Yingying ngayon, ito ay normal para sa kanya na ipinanganak sa mundo ng Xuanyuan Huang Xiaoyong mula sa pagkakaroon ng magandang impresyon kay Zontai Liuyo gayunpaman. Si Huang Xiaoyong ay mayroon pa ring kaalaman sa sarili, alam niyang ang kanyang sariling amo lang ang karapat-dapat sa isang babaeng tulad ni Zontai Liuyo, kaya wala na siyang ibang ideya. Master Zontai, sa tingin mo ba nailigtas ng master ko ang tiyahin ko? Huang Xiaoyong ang ilang nag-aalalang sabi. Nalaman ni Zontai Liuyo kay Huang Xiaoyong ang nangyari sa 3,000 kaso. Bagamat hindi niya alam kung sino ang kanyang kalaban, darating ang Aaron. Gaano man kalaki ang problema, ito ay malulutas. Pagkatapos ng lahat, si Aaron ang lumalaban sa emperador sa pangunahing bulwagan. Huwag kang mag-alala. Sa amo mo, walang malulutas, sabi ni Zon. Mayabang na tumanggo si Huang Xiaoyong at sinabing, totoo iyan. Paano magkakaroon ng anumang gulo na hindi malulutas ng aking amo? Mas mabuting mag-alala tungkol sa sitwasyon natin ngayon kaysa sa iyong amo. Walang magawang sabi ni Zontai. Umiling si Huang Xiaoyong, ngunit hindi niya ito pinansin. Bagamat nawalan siya ng kalayaan ngayon, ito ay pansamantala lamang, dahil alam niyang darating ang Aaron upang iligtas siya maaga o huli. Master Zontai, makatitiyak ka na kapag nalutas ni Master ang problema ng clan, tiyak na darating siya para sunduin tayo at aalis, sabi ni Huang Xiaoyong. Umiling si Zontai Liuyo. Iniisip ni Huang Xiaoyong na napakasimple nito. Sa init ng ulo ni Aaron, kung may conflict sa Emperor Zun, hindi ito kasing simple ng pag-alis o hindi. Anong problema? Magkukulong ba tayo dito habang buhay? Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong. Bakit parang masaya ka? Kumunat ang noo ni Zontai Liuyo kay Huang Xiaoyong. Nagmamadaling umiling si Huang Xiaoyong. Bagamat nararamdaman niya na hindi ito isang masamang bagay sa kanyang puso, si Huang Xiaoyong ay mayroon pa ring kaalaman sa sarili upang umakyat sa Zontai Liuyo, na imposible. Hindi. Syempre hindi. Gusto ko lang sabihin sa iyo na imposibleng makulong ako dito sa buong buhay ko. Paano kami papayag ni Master na ma-hostage kami ni Emperor Zun sa lahat ng oras? At saka, dadalhin ka niya sa Huanglong Hall, at madala ka ng ligtas, sabi ni Huang Xiaoyong. Si Zontai Liuyo ay mukhang gusto niyang magsalita at tumigil sa pagsasalita. Bagamat maaaring alisin siya ng Aaron mula rito, kung may sama ng loob sa kanya si Emperador Zun, at hindi maglakas loob na gumanti laban sa Aaron, malamang na maging outlet ang Ethereal Sect. Ang kakayahan ng Aaron na lumaban sa Emperador ay hindi nangangahulugan na ang Ethereal na sekta ay may ganoong mga kwalifikasyon. Kapag gusto na ni Emperor Zun na harapin ang Ethereal Sect, malamang na masira ang Ethereal Sect. Lord Zun, ano bang problema mo?
Mukhang nag-aalala ka. Ano ba ang inaalala mo? Huang Xiaoyong ay hindi maintindihan nagtanong, frowning Zontay daloy buwan ay walang lasa, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi bilang kaakit-akit ng ngiti. Umiling si Zontay Liuyo. Sa ngayon, ang kanyang pag-aalala ay haka-haka lamang, at hindi niya sinasabi kay Huang Xiaoyong ang pangangailangan, wala lang, sabi ni Zon. Hindi na itinuloy ni Huang Xiaoyong ang pagtatanong. Total si Zontay Liuyo ang patriarch ng clan. Siya ay isang maliit na figure, na kwalipikadong magtanong tungkol kay Zontay Liuyo, biglang bamaantong hininga si Huang Xiaoyong at sinabi sa sarili niya, hindi ko alam kung papatayin ng amo ang lalaking iyon. Kung maglakas loob siyang saktan ng aking martial sister-in-law, hindi siya mabubuhay. Kilala mo ba kung sino siya? Curious na tanong ni Zontay Liuyo. Kanina pa niya ito pinag-iisipan. Pagkatapos ng lahat, sa impluensya ng Han 3,000, imposible para sa mga ordinaryong tao na pumunta sa 3,000 zang para sa gulo. Ang digmaan ng Aaron sa 28 bisita ng pamilya Zeman ay naging anino ng isipan ng maraming tao. Alam ang lakas ni Aaron, naghahanap pa rin siya ng gulo. Hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Ang nakababatang kapatid ni Fei Linger ay tinatawag na Yi Qingshan Huang Xiaoyong sabi. Fei Linger ay Fei Lingsheng. Alam na ni Zontay Liuyo ang tungkol dito. Pero kailan pa nagkaroon ng kapatid si Felinsen? Ito ay isang bagay na hindi ko pa naririnig. Bukod dito, ang pangalan ni Yi Qingshan ay napakapamilyar, na para bang narinig na niya ito noon pa. Paano naging pamilyar si Yi Qingshan? Zontay Flow Month Doubts of Say, Master Zontay, kilala mo ba siya? Biglang may naisip si Zontay Liuyo, at ang kanyang ekspresyon ay natakot. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!